Magandang umaga po sa ating lahat. Hinintay lang ho natin yung ilang mga piling bisita ho natin at nandito na rin po yung ibang mga mag-i-start na po tayo at siyempre yung ating kasama ng mga local registration dito sa Cabanatuan, ang SMI, ang Sunshine Media Inc. Ano? And of course, gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating municipal admin ay nag-confirm na darating, medyo malilate lang ng konti. Okay, so kasama na rin natin ang ating mga UNACO employees. Okay, headed by our Sales Director, Doc Rinan de la Cruz. Ayan, magandang umaga po, Doc. Of course, yung ating Regional Operations Officer covering Nueva Ecija, Aurora, and Bulacan, Sir Serafin Ignacio. Ayan. Magandang umaga po, Sir Serafin. Ang ating pong masipag na ahente dito po sa Nueva Ecija, Aurora, si Sir Alexis Bautista. Ayan. Okay. Taga-Tarlac po yan, pero hindi ko alam kung magiging taga Nueva Ecija na. Okay? So, abangan ho natin. So, thank you, Sir Alexis. At syempre, hindi ko na isa-isahin yung ating mga kasamang mga SPRs na siyang nag-set up ng venue para sa ating pagtitipon ngayong umaga, no? So, kasama din natin ang ating mga masipag na doc, technical extension vet. At syempre, ito, kahit sa mudalhin, very supportive, Dr. Brian Cayadan. Ayan. And of course, ang ating trade marketing rep, kasama natin, nag-aasikaso, si Sir Mark de Los Angeles. Asan ba si Mark? Ayan. From Sir Mark, tawid tayo ng, papunta tayo konti ng south. Ang aking boss, mas magandang lalaki siya sa akin ng konti. Sir Kenneth Del Rosario. Ayan. Ang kapitbahay ni Sir Kenneth sa Laguna, ang ating brand manager of Commercial Farm Group, siyempre, Doc Mayrin. Hi, Doc. Ayan. At siyempre, yung nasa kanan niya, yung kanyang kasamahan, si Ma'am Karen. Ayan. Hindi ho sila magkapatid, ha? Hindi ho. Ayan, hindi ho sila magkapatid. Promise. Okay? Baka mamaya, lapitan ako ni Doc Mayrin. Sir Wednesday, yari mo sa akin. Okay. Anyway, sino pa ba ang hindi ko nakalimutan? Wala sa UNACO. And of course, ang magiging MC nyo, host ngayong umaga, yours truly, ako po si Wednesday San Gabriel. Ayan, taga Nueva Ecija rin po ako. So, although today is Wednesday. Ayan. Ayan. Ay, ma'am, sige. Okay. Sensya na ho kayo. Nakikigamit lang ho tayo ng venue. Ayan. Dito tayo sa venue ng Cano Baldaso Residence. Pinayagan ho tayo na gamitin itong maluwang na parking nila para ho gawin nating venue para sa ating Bangon Kaagapay sa Anipuwersa sa Pagbangon. Okay? So, again, ang programang ito ay in coordination sa ating Department of Agriculture, Bantay ASF sa barangay, kaya ho, mamaya po, meron po tayong mga Q&A sa ating mga barangay captains, and of course, sa ating mga magiging recipients ng ating programang Bangon Kaagapay. Okay? Kasama din natin, siyempre po, yung ating ipinuposisyon na 5 kasado para protektado, micropan GT, liquid disinfectant, sanitizer, isolation, nutrition, disinfection, supplementation, and vaccination. Ayan. So, halos kumpleto na, no? So, Mark, paki-text na lang si admin kung on the way na, kung nasaan na. At basta dumating na si admin, ay dire-diretso naman na po tayo. Okay? Okay? Sige.
So, i-acknowledge din ho natin yung ating mga kapitan, bagamat busy ho sila sa mga skeds natin, nagpahintulot ho sila na pahintulutan tayo ngayong umaga. Ang kapitan po ng ating venue ngayon, Santa Teresita, si Kapitana Loida Evangelista. And of course, yung katabing barangay, ang San Joseph, si Kapitan Cecilio Manabat. Ayan. So, sila po yung ating mga masisipag na barangay captain dito po sa ating lugar, ano? Kaya po natawag nyo minsan, bakit bantay ASF sa barangay? Eh wala naman tayong mga kasamang mga kapitan or kwan. Hindi ho. Nakikipag-coordinate po tayo sa kanila kasi nga po sila po yung mga magiging recipients natin, yung kanilang mga mga nag-aalaga, gustong mag-alaga ng baboy. Okay? So, yung detalye po nito, yung Bangon Kaagapay, ay mamaya i-discuss natin. So, again, ang magiging takbo po ng ating programa ngayong umaga, yung briefing po natin, yung magiging flow ng program, and of course, welcome remarks coming from Doc Rinan de la Cruz, and of course, from our brand manager from CFG, si Doc Mayrin Luna Aguirre. And then, of course, mamaya po, i-interviewin din natin ang punong lungsod, ang punong abala kapag wala po si Mayor, ang municipal admin, si Sir Ruben Esquejo, and of course, ang ating municipal livestock inspector, nandiyan na po si Sir Luisito Pascual. Okay? And then, andito na po mamaya yung ating mga kapitan, hingan din natin sila ng mga message, And of course, to may konting discussion, may gusto magtanong, open forum, kasama po natin yung ating mga bets. Kung may mga tanong regarding dito sa programa, please feel free ho tayo, Wala hong bayad. Okay? And then, afterwards, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay magkakaroon po tayo ng picture taking. Yung buong grupo ho natin. At syempre po, awarding of token and pasasalamat po namin sa inyo. Okay? So ito po yung part dito sa venue ng Santa Teresita, and then mamaya po ay atin naman pong i-demo yung pong actual na paglilinis, pagdidisinfect ng ating kulungan dun ho sa magiging recipient po natin, isa sa mga magiging recipient po natin para sa Pigrolac Bangon Kaagapay Sani Puwersa sa pagbangon. Okay, so siguro bago tayo magtuloy-tuloy sa ating programa, may we call in our point of sales associate para ho sa opening prayer. Okay, may we call on Miss Mary Ann Kabutahe para ilid tayo sa panalangin. Magsitayo po tayong lahat. Panginoon po namin Diyos, banal ka po Ama at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami ng napakarami sa iyo sapagkat pinagtipon-tipon niyo po kami ng payapa sa dako na ito. Ama, sa pagkakataon po nito, magsasagawa po kami ng aming programang Bangon Kaagapay. Maanong kayo po ang bahalang gumabay sa bawat isa sa atin. Ipahintulot pong mapagtagumpayan po namin ng programang ito, higit po ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Basbasan po lahat ng mga taong involved po sa araw na ito at patawarin niyo po kami sa lahat ng nagawa naming mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat po ay sa pangalan ng Panginoong Kristo, aming pong dakilang tagapagligtas. Amen. Thank you, Maan. Magsiupo po tayong lahat. Ayan. Okay. Hello! Okay, pasensya na po kayo at may mga upuan pa ba? Sabi ni Bayani, may parating pa ho na
ng mga interesado recipients na gustong mag-alaga dito sa barangay. So sige lang po, i-keep namin kayo habang nagsisimula na po ang ating programa. Okay? Hintayin lang po natin na makupo po yung iba nating mga kasama nga, bayani, yung ating mga upuan. Okay, hayaan muna natin silang makaupo. Ayan, bago tayo... May merienda po tayo dyan. Merienda po natin inihanda ay... ano ba tawag doon? Dito sa pen. Okay? At may konting inihanda po yung ating mga kasama para hindi tayo magpatom sa ating programa ngayong umaga. Okay? So, kompleto po tayo ngayon ha. So, may radio ads tayo. Kasama natin ang timeline at ang PI ng Agatep. So, asahan natin sa mga susunod na araw. Hindi lang siguro araw. Oras ay... makaka 1 million views na tayo. Yun. Okay, so ganun no ka ganda ka ating mga programa ngayong umaga kung bakit ho tayo nandito na tinipon-tipon dito sa Barangay Santa Teresita. Nakaupo na ba sila, Bayani? Okay. Siyempre, we'd like to acknowledge ang ating masipag na barangay captain ng Barangay Berang, Kapitan Ariel Manangan. Asan si Kap? Ayan. Magandang umaga po, Kap. Ayan. Maraming salamat po sa pagsuporta. Okay. So, sige. Ayusin lang natin yung kuha natin. Malayo ako sa inyo kasi nga po, alam niyo naman, pinapairal pa rin natin yung ating health protocol, social distancing, kaya ho dito po tayo nag-set up para hindi ho tayo tabi-tabi, no? Kaya malayo din ako sa inyo, baka mamaya, huwag naman sana, magkaroon na ng problema, at least malayo po ako sa inyo. Okay? Okay, so, Mike, pasuyong nga ako ng windshield, face shield. Nagpe-face shield na lang ako. Okay, so para mas kita tayo sa video. Oo. Hindi makita eh. Oo, sayang naman yung tangos ng ilong natin. Okay, sige. Magpe-face shield ako, huwag kayong maglala. Ayan. Okay, sige, wag na daw, sabi ni Doc. Okay. Ayan, so again, Kap, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa pagdating, okay, para welcome ho tayo ngayong umaga para sa ating programang Pigrulac Bangon Kaagapay. Kasama po ang ating buting Big Boss para ibigay pa yung mas pinakabuo detalye ng programa ang aming pong Luzon Sales Director, Dr. Renante de la Cruz. Good morning! So, magpapasalamat muna ako dito sa tumanggap sa atin dito, ang may-ari ng compound na ito. Napakagandang lugar para sa ating pagtitipon. So, sa aming pinuntahan na nag-welcome sa amin mula sa Office of Provincial Bet, sa Office of the Mayor, andyan ata si Admin, sa Municipal Agricultural Officer, andyan si Sir Mr. Pascual. Then, sa mga barangay captain, mga recipient natin na interesado sa repopulation program ng UNACO Pigrulac, at sa nagko-cover ngayon ng mga media, radio, DWNE, DWAY, si Ma'am Julie at Sir Jordan, ang grupo Agatep, ang timeline, meron po ba ako na miss? So sa aking mga kasamahan sa UNACO, welcome po. At ayun pala, importante, ang kapartner namin na breeder operation, ang grupo ng PIC,
headed by Boss Alex Mendoza. So, yun. So, mag-iisang taon na po, buhat na tayo nagkaroon ng problema sa ASF. Isa po ang Santa Rosa sa unang tinamaan dito sa Nueva Ecija. So, bagamat yung problema natin, malaking problema natin sa ASF, mas malaking problema yung dumating, yung COVID natin, kaya natabunan yung problema natin dito. But gaano ka-importante ang ating food security, wala tayong makakain ng baboy, ang populasyon na nawala sa Nueva Ecija sa baboy is more than 80%. Siguro ang natitirang baboy na lang sa lugar natin, nasa 10 to 15%. So may problema tayo sa baboy, supply ng baboy, papataas uli kahit na si gobyerno nagkakaroon ng price ceiling, hindi po mapipigilan ang pagtaas din. Kasi mas marami ang kinakain o kinukonsume nating baboy kaysa sa nire-populate. Ngayon po, ang gobyerno, ang Department of Agriculture, so may go signal na sa atin para magpadami ng baboy. Yun nga, repopulation natin. So kung saan si UNACO tumutulong sa mga customer. Noong pa man, ngayon babangon tayo. Kaya po meron tayong kaagapay sa pagbangon. Nakapartner natin ang Office of Provincial Vet, ang LGU, at ang malaking gagampanan po ng mga kapitan. So may programa po today. Mamaya yung launching ng Bantay ASF sa barangay. So yan po yung magiging project ng DA. Malaki po ang role ni barangay official, barangay captain. So mamaya pa po yun sa Quezon City yung launching. But inunahan po natin, sinabayan natin ngayong umaga para formally i-launch itong repopulation program ng gobyerno kasama ang UNACO Pigrulac. So kaya po ang naging title ng programa natin is Sanib Puwersa sa Pagbangon. So si gobyerno po meron pong repopulation program. Malaki po yung nakalaang budget, but nahihirapan pong i-implement. Ito po yung mga tatanggap na recipient, yung mga tinamaan din ng mga ASF before. But ang problema, may budget, hirap na hirap silang ibaba ngayon kasi walang supply ng piglet, walang supply ng gilt. Buti tayo kay UNACO, andyan ang partner natin si PIC na nagpo-provide sa atin ng magandang quality ng inahin. So, at ang pinanggagalingang inahin, gilt, ay nasa safe na lugar kung tawagin natin green zone. Nasa Ilocos po yan. So, ang tulong po ni UNACO, mamaya magde-demo po kung paano ngayon poprotektahan ang mga racer. So, sa amin, sa bumubuo sa backyard, kung paano natin matutulungan si backyard racer na hindi ulit tamaan. So, meron po tayong programa sa biosecurity, sa protocol na susundin, mamaya po, isa-isa pong gagawin yan. I-demo po natin. Sa part naman po na commercial farm, andyan po yung kasamahan natin mamaya na tutulong sa mga programa si Doc Mayrin. So, ano pa po yung mangyayari, gagawin natin. So, sa supply ng piglet, although limited talaga, but nakakakuha kami kahit paunti-unti, meron po tayo nakukuha pang trial, pang sentinel, para masigurado natin na yung lalagyan kulungan is safe. Doon sa inahin naman, meron po tayong pinoprovide na subsidy ang kumpanya. Kung medyo namamahalan po si backyard at quality naman talaga yung breeder, si UNACO, si Pigrulac nagbibigay po ng subsidy o diskwento sa inahin. At bukod na doon, meron pa tayong ibinibigay na libreng insurance para hindi man halimbawa pala rin magkaroon ng problema, merong makukuha si racer na insurance. So hindi ko na pahabain. So marami pa po tayong interview gagawin, isa-isa, at mas mahaba yung gagawin natin pagde-demo. Mamaya kasama itong truck na to sa umiikot sa mga farm, kompleto po ng gamit ito. Mamaya makikita lahat. So maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you, Doc Rinan. No? So, yan po yung kabuuan ng programa ho natin na Bangon Kagapay, Sanib Puwersa sa Pagbangon. Okay? Minamention ho kanina ni Doc Rinan na yung po mga baboy na kukunin na ho natin, yung mga magiging recipient natin ay insured na po yan. Okay?
Insurance po natin ay again in coordination din po sa DA, ayan po yung tinatawag nilang PCIC. Philippine Crop Insurance Corporation. Ayun, so livestock division po yan ng Department of Agriculture. Actually, malaking pondo ang ibinigay ng ating kumpanya, ang UNACO, para tumulong i-subsidy at again, dun sa insurance ng ating mga aalagaang baboy. Okay? Thank you very much, Doc Rinan. Ang ating susunod na magsasalita dito sa harapan ay isa po siyang ating brand manager from the Commercial Farm Group. Again, ladies and gentlemen, mga kababayan, palakpakan po natin ating mga kagapay, Doc Mayrin Aguirre. Thank you, Wednesday. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning at lubos po kaming natutuwa, gaya ng nasabi ni Doc Renan, na nandito tayong lahat upang ipaalam sa inyo kung ano yung mga suporta na makukuha natin at maaasahan natin galing sa UNACO, sa PIGRELAC at sa UNIVET. Alam nyo, napakaganda ho ng title, no? Bangon Kaagapay. So yun po talaga ang gusto namin, makarecover ang industriya ng pagbababuyan dito sa Nueva Ecija at in general sa North Luzon. Pati na rin ho sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So kami po sa Commercial Farm Group, kami rin po ay tumutulong, pareho ng grupo ni Doc Renan, kami ay tumutulong doon naman sa mga commercial farms. Yun hong mga babuyan na mayroong 100 inahin o mas marami pa, 100 sow level and above. So doon po, ang pangalan ng aming programa ay ASF-RX. So ito pong programa na ito ay nakapaloob doon yung 7 points to rehabilitation and recovery and finally repopulation. So parehong-pareho po magkatugma ang programa ni Doc Renan at ang programa namin para sa mga commercial farms. So tumutulong po kami na masigurado na bago tayo magdala ng mga tinatawag na sentinel pigs doon sa mga farms na gustong mag-repopulate, sinisigurado muna natin na malinis na talaga yung mga farms. So, nagsisimula po ito sa isang proseso na tinatawag natin na biosecurity audit. So, tinitingnan natin lahat ng aspeto ng isang babuyan, kung talagang nag-undergo na siya ng proseso na cleaning, disinfection, and decontamination. Tinitingnan din natin kung yung mga posibleng mga bagay na maaaring pagmula ng impeksyon ay nandoon pa sa farm. O posibleng meron yung farm na tinatawag natin ng mga weak areas. Mga bagay na posible na mag-result to reinfection. Katulad po yan ng presence ng mga iba-ibang mga hayop katulad ng aso, pusa, daga, langaw, no? So lahat po ng ito pwedeng mga mechanical transmitters ng ASF virus. So tinitingnan po natin yan. Ang isa pa rin po na very important para sa atin, para sigurado na tayo ay maging ligtas sa sakit na ito ay yung posibleng transmission via feeds and water. So, dahil nga majority, karamihan sa atin ay ang ginagamit na source ng tubig sa ating babuyan ay deep well water. So, chine-check po natin yan kung posibleng ito ay infected ng mga mikrobyo, lalo na ng ASF virus. So, itong mga bagay na ito, itong mga procedures na ito, nakapaloob yan sa biosecurity audit. Ang pangalawa hong ginagawa natin ay chine-check natin yung facilities, tinetest natin kung siya ay positive pa for ASF. At kung ito ay positive pa, meron tayong mga nire-recommenda na mga different steps, 9 steps po yun, to cleaning and decontamination. At pagkatapos po na ma-undergo yung steps na yon 3 times, saka naman po tayo, nag-uulit tayo na mag-swabbing for ASF sa mga facilities na yan. At pag nakita natin na itong mga farms na ito ay ready na talaga, malinis na,
at hindi na, kumbaga matatag na ang kanyang biosecurity, ay saka tayo nag-iisip o nagre-rekomenda na magdadala ng mga sentinel pigs. So, yung mga sentinel pigs, ito po yung sinasabi natin na sila yung mga kumbaga, sila yung mga sundalo. Kung ikaw ay pupunta sa isang labanan, yan yung mga sundalo. Tinitingnan natin, yun ang nag-i-indicate kung matatag na nga ba yung farm at hindi na mai-infect, no? So, sila'y nandun sa farm sa certain period of time. Normally, sa commercial farm, hinihintay nga natin na itong mga baboy na to, na mga 25 to 30 kilos ang bigat, hinihintay natin na mai-market siya o maibenta sa tamang bigat, no? Mga 90 to 100 kg na successful at hindi tinatamaan ng sakit. Pagkatapos niyan, so tapos na yung sentineling period, yun yung panahon upang pwede na tayong mag-total repopulation. Yung pwede na tayong magpasok ng mga dumalaga, ng mga inahin sa ating farm at fully ay magsimula na uli ng ating negosyo. So, iyon po yung shortcut o summary ng mga ginagawa naman ng Commercial Farm Group ng UNACO. Siyempre po, mamimigay po kami sa inyong mga racers na nandito ng ating ASF Primer, yung 7 points to rehabilitation and repopulation. So sana po maging useful itong booklet na ito para sa inyo. So again po, wag po kayong mag-hesitate na humingi ng tulong sa UNACO. Kumpleto po, pinakilala sa inyo kanina ni Sir Wednesday. Kumpleto po kami dito, full force, para ipakita sa inyo na ang suporta ng UNACO ay 100%. So, tulong-tulong po tayo sa pag-reinvigorate ng ating industriya ng pagbababuyan dito sa Nueva Ecija. Magandang umaga po. Thank you, Doc Mylene. Ayan. Okay, so, again, tulong-tulong po tayo. Ayan, nabanggit ni Doktora kanina, tulong-tulong po tayo 100% na ang CFG, ang sales, ang distribution ng TMG, ang buong UNACO workforce ay nandito ngayon para ipakita ho natin yung full support dito sa ating programang Bangon Kaagapay. Okay, so thank you, Doc Mylene. Ayan. Okay, from Doc Mylene ay hingan ho natin ng mensahe ang ating mga kaibigan actually kanina nung tumawag si Sir Alex, nagulat ako kasi nag-register yung number, hindi ko kilala. So nung sumagot ako, Sir Alex from PIC. So again, yung oras nila na on time, 8 o'clock, nakita-kita na kami sa bayan kanina. Umabot sila para sa ating interview dun sa dealer, kay Chaus, Animal, Agri and Poultry Supply. So, sila yung ating mga kaibigan sa ating, actually, isa ho silang malaking breeder company, katuwang lagi ng UNACO. So, hindi ko na pagtatagalin ang ating hong kaibigan. Palakpakan ho natin, Mr. Alex Mendoza. Sir Alex, please. Okay. Sir, thank you. Thank you very much and good morning to all of you. Ang PIC po ay masasabi natin kaagapay ng UNACO Pigrola para dito sa programa nating Bangon Kaagapay. Ang PIC po ay sinusupply natin as a quality breeders na maasahan natin pagdating sa large litter size at winning at more pig sold per sow per year. Ang PIC po ay kinukuha natin sa ating mga multiplier farms na located dito sa San Nicolas, Ilocos Norte, which is PIC BNB accredited multiplier farm na located po sa green zone. Ngayon po, may mga na-distribute na tayo na PIC
na makikita naman natin na pagdating sa performance, in terms of health, in terms of growth, in terms of mothering ability, masasabi natin superior compared sa ibang available breeders. Then, ang PIC po, especially ngayon, ang concern ng bawat nag-aalaga pagdating dun sa health. Masasabi natin na ito po ay accredited ng Bureau of Animal Industry na ASF negative. At may mga laboratory results po yan na nagpapakita na negative siya sa ASF. Hindi na po ako magsasalita ng matagal at marahil yung iba sa inyo nakasubok na rin ng PIC at nakita na rin yung performance niya na masasabi nating reliable breeder. At ang PIC po ay nagbibigay ng special discounting sa mga recipient nitong Bangon Kaagapay na in partnership with UNACO Pigrolac. Yun lang at magandang umaga po sa inyo, sa management ng UNACO Pigrolac, sa mga kasama ko sa PIC. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat po. Thank you, Sir Alex. Ayan. Okay, no? Again, ang PIC ay partner natin sa UNACO. Ayan, kuha natin, isang tawag lang sa PIC. Lagi-lagi, nakakausap ko narinig, Sir Alex, sila na pala yun. Okay? Actually, sir, ang PIC is, kung di ako nagkakamali, is from San Nicolas. Tama po ba? San Nicolas, Ilocos Norte. Sa mga hindi ho nakakalam, in terms of green zone na tinatawag, ang probinsya po ng Ilocos Norte ay ilang probinsya na lamang na natitira na green zone. Tama ba, Doc? Na hindi pa, wag naman sana, na hindi pa tinatamaan ng ASF. Bukod sa napakahigpit ng border sa Badoc, Ilocos Norte, ganun din kahigpit na hindi pumapasok doon. At wag na sanang pumasok si ASF doon sa probinsya na yon. So, thank you, Sir Alex, at sa team. Okay. May dala ho akong dyaryo para ho may pakilala sa inyo. Bagamat ito naman ay lagi nyo na lang, I'm sure, binabasa dito ho sa atin sa Nueva Ecija. Ito po yung isa nating kasama, ang Central Luzon Herald. Tama ba, ma'am? Okay. Seeker of Truth, Exponent of Progress. Ayan. So, yung issue nila ngayon is, ang hawak-hawak ko is January 25 to 31. So, ang issue nito is every week. Tama po ba? Ayan. So, January 25 to 31, ang amount po na nakalagay dito is 20 pesos. Ayan. Tama ba? Okay. Hindi nyo nabanggit sa akin na hindi ko babanggitin yung amount, ha? Okay. So, para nakalagay dito is, ano ba ito? Banatu. Banatu. Okay. Asan ho si Banat3? Okay. Ayan. At syempre yung ating station manager, si Sir Jordan. Ayan. Hi, Sir Jordan. Palagay ko, basketball ang hilig ni Sir. Kasi, di ba, Michael Jordan? Ayan. Okay. Okay. So, lang sir at medyo ang panahon natin ngayon humid. Okay, so sakto lang, hindi kainitan. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. After ho kay Doc Rinan, kay Doc Mayrin, at syempre sa ating kasama sa PIC, Sir Alex, magkakaroon naman ho tayo ng konting interview. Ayan. Okay. So unahin ho natin na ma-interview ngayong umaga para ho sa ating Bangon Kaagapay sa nagpuwersa sa pagbangon. Tawagan ho natin dito sa harap ang ating pong Municipal Livestock Inspector, si Sir Luisito Pascual. Sir Luisito? Okay, sir. Okay. Dito po tayo, sir, para kita po yung ating backdrop.
Ay, nagsuot na po sir ako ng face mask. Okay. Social distancing, ano po? Okay. So, sir, unang tanong, no? Sa ating pong mga pagbisita dito po sa ating nasasakupan sa bayan ng Santa Rosa, alam mo natin na may gustong magtanong, bumisita sa inyong opisina na gustong mag-alaga ng baboy. Okay? Opo. Ano-ano po ang mga na-encounter po ninyo o naobserbahan sa kasalukuyan? Sa ngayon po, pag umiikot ako sa bawat barangay, willing sila mag-alaga ng baboy. Dahan nga lang at nagkaroon ng ASF, kasi nagkaroon naman ng sa DA, ang nagiging, kung wala pa tayong bakuna, hindi naman namin na mapilit yung tao na mag-alaga ng baboy dahil 3 to 5 years pa ang nasabi nila na bago kung hanggat alang bakuna, medyo mahirap mag-alaga ng baboy. Pero salamat naman at yung Pigrulax, kung tutulong kung paano sa biosecurity, kung paano makakuha yung makapag-alaga yung baboy. Kaya pwede na namin sa mga farmer na willing mag-alaga, meron lang tutulong sa atin kung sakaling gusto nilang mag-alaga ng baboy. Kasi natatakot pa sila sa ngayon. Kasi ang binako namin baboy dito, almost 5,000, 21 barangay. Ilang barangay po ang Santa Rosa? 33. 33. Okay. 33, 22 barangay, binako namin lahat ng baboy dito. Opo. Kaya halos lahat may... Tama. Hindi naman tinamaan lahat na kwan. Kumbaga sa kwan, sinurrender nila kahit na walang tama yung baboy nila. Opo. So, inulahan na na Inulahan maibenta, may dispose yung mga baboy bago dumating si ASF. Hindi, sinama na rin na pinabaon din kahit na wala nang sakit. Okay. Opo. Dahil para maiwasan, di naman kasi mabili na yung baboy ng mga kunain eh. Oo. Baka sakali na lang sila, kung sinurrender na, But salamat naman at nabayaran naman ng gobyerno yung mga pinabaon ng baboy. So lahat po ng mga nagkaproblema doon sa mga baboy na yon ay, again, ang ating pong gobyerno, sa pangunguna po ng Department of Agriculture, ay lahat po ito ay bayad na. Bayad na, Wala nang balanse ang gobyerno sa atin. Wala. Sa ating mga 100% binabayaran dito sa Santa Rosa. Ewan ko lang sa ibang bayan. Ay, yung mga ibang bayan, tsaka na ho natin pag-usapan. Okay, so, Ayos dito. dito sa Santa Rosa, no, again, sa pangunguna ho ng ating butihing mayor, si Sir Josepino Angeles, ay very supportive sa programa ho ng ating Bangon Kagab. Sa programa po na doon nga ho nung tumama si ASF dito sa area. No? No support sa amin yung... Oo. Ngayon po, ngayon, kasama ho natin ngayon ang inyong departamento, ang Department of Agriculture, ay ano-ano po ang mga aksyon na ginawa nyo nung dumating na si ASF? Ay, ang inuna namin, meeting namin ng bawat kapitan ng bawat barangay. Tapos, kinuha muna namin, gumawa kami ng blood sample. Okay. For every barangay na may tinamaan. Tapos yung 1 kilometer radius, automatic depopulation na yun. Apo. Oras na mga kwa dyan, tinawag namin ng bawat kapitan ng barangay na ma-depopulate yung kanilang kwan. Yung nasasakupan mga may baboy sa bawat barangay. Sige po. So, isa ito sa mga aksyon na ginawa po ng inyong departamento. At bagamat, sabi nyo nga kanina, lahat naman ho ay okay na. Again, ang UNACO po, ang aming kumpanya, ay nakikipagtulungan po sa inyong munisipyo, sa ating butihing mayor, kay admin, ay malaking bagay po na kasama namin kayo ngayong umaga para lalo pa hong palakasin at paramihin ho ang ating mga nag-alaga, interesado. Kasama ho natin yung ibang mga recipients ngayong umaga. Mensahe na lang ho natin sa mga gustong mag-alaga pa at nagnanais na paramihin pa yung kanilang mga baboy. Tingin po tayo sa camera, sir. Sige po. Sa lahat po ng mga gustong mag-alaga ng baboy, ay tayo tutulungan ng UNACO upang magparami ulit tayo ng baboy at susuportahan tayo
sa supply at sa feeds. At full supervision lalo kung sa animal health. Kaya paano ba to, sir? Pati lahat stock hanggang sa feeds hanggang sa market. Sagot nyo in case na may tanong po si LI, ano? Si Sir Luisito. Kasi pag nag-field ako, siyempre siya. Opo, Farmer. saglitin ho natin, may we call in our salesman, Sir Alexis Bautista. May tanong ho yung ating livestock inspector. Okay. Para ho masagot. Nag-field si Sir para at least meron siyang may feedback sa inyo. Sir Alexis? Ang tanong ni Sir Luisito ay yung suporta, tulong. Okay, sige po. So magandang umaga po sa inyong lahat. Sir Luisito, ang may bibigay po naming tulong sa ating mga kasamahan sa paghahanap buhay sa pagbababoy. Pagdating po sa supply ng biik, meron po tayong tie-up na company na pagkukuhanan ng mga biik. At the same time, nandito yung PIC sa mga supply ng gilts natin or mga dumalagang baboy. So sila po ang isang provider natin ng mga quality na gilts. So the same time po yung ating kumpanya ay tumutulong pagdating naman dun sa insurance ng ating mga baboy. So i-insured natin yung baboy pagdating niya ng 6 months of age. So 6 months of age pa po bago natin ma-insure yung mga kinuha nilang dumalaga. Meron din tayong maaari din silang kumuha ng mga pakain sa baboy sa mga tindahan natin dito sa area ng Santa Rosa. So nandyan po yung ating mega dealer na si Chow's Agriculture Supply. So kilala naman po niyo si Sir Richard Di Macali, nandun po sa mismong public market ng Santa Rosa. At the same time, marami po tayong tindahan dito sa area ng Santa Rosa na pwede pong nilang mabilhan or makuhanan ng pakain ng baboy. So ang ibibigay po nating biik ay manggagaling sa mga breeder farm. Siyempre pakain po niya ay Pigor Lock Feeds po. Itakas naman nung mga Yes po. babayaran nila. Aha. Kala ko kukuha nyo sa mga kasi baka mamali akong sabi sa pare, bibigyan pa, utangin kayo ng yunako ng biik. Pagka binenta yung baboy nyo, sila kukuha. Yung pala, babayaran nila yung kuleg. Nung mga farmer. Ganun pala. Sige, salamat. Yung inahin po natin, sir, meron, kung ang presyo ng inahin natin ay 28,000, so 30% po noon ay subsidized ng company natin. Yun po yung tulong natin sa, kumbaga, kung 28 million baboy, 20 mil lang nila babayaran. So yung 8,000 sasagutin po ng kumpanya natin. Yun po yung tulong natin sa kanila. So yung isa pang tulong natin sa mga racers na mag-aalaga na ng baboy, so ito nga po yung yung campaign natin ngayon. So Pigor Lock Bangon Kaagapay Bantay ASF sa barangay. So mamaya papakita po ng ating mga technicians yung tamang pag-disinfect, paglilinis ng kulungan ng baboy. In preparation po, before loading po ng ating gilts at piglets sa kanilang mga respective backyard farms. Thank you. Thank you. Na ahente, no? So, nasagot po Sir Luisito, no? Oo. Again, ang suporta natin ay napakalaking tulong para sa ating mga nagnanais gusto mag-alaga ng. Okay? So, kanina po ay natawagan na natin si Municipal Admin. Unfortunately ay meron lamang silang emergency na gagawin ngayong umaga. Kaya gusto man ho na, actually excited si admin na umattend sa ating share program ngayong umaga. Unfortunately ay pinatawag po siya sa commitment na pinatawag ho ng Department of Health. Okay? So, huling tanong na lamang po, Sir Luisito, bago namin kayo pakawalan. Ano po ang maaasahan namin sa bayan ng Santa Rosa? Sa pangunguna po ng Department of Agriculture,
regarding po sa malakas na partnership po natin para sa Bangon Kaagapay, Sanib Pwersa sa Pagbangon. Masa po kayong pagting magpipild ako, siya kung sasabihin sa mga farmer ko na yung nagpabaon ng baboy na pag-alaga sila ng baboy. Yung mga, hindi ba ang usapan natin, yung mga nagpabaon ng baboy na hindi pa, kahit na walang sakit ng baboy nila, mas Hindi priority tinamaan. na, hindi tinamaan. Kasi yung kasi gaya nung kay Jai, mga talagang yung baboy dun talagang tinamaan ng sakit mahirap Opo. kasi baka mamaya pag-alagain kayo, may sakit na naman talagang nagpabaon ng walang tama yung baboy. Opo, actually, idagdag ko na lang, Sir Luisito, no? Yung programa po natin, i-screen naman mabuti. Yung mga recipients, meron po tayong mga guidelines. Ukol ho dito, pag-uusapan ho ng ating mga ahente, kasama po ng ating butihing dealer, ang Chows Animal and Agri-Supply, para ho sa mga i-refer po ninyo na mga gustong mag-alaga. Pwede ho natin gawin, i-coordinate lamang po natin sa ating SPR o sa ahente mismo, tapos ipapatawag ho natin sa barangay hall kung kinakailangan uli na gawin itong para sa discussion natin dito sa ating programa para mas lalo pa ho nilang maunawaan. Maraming salamat at pagka may mga meeting na gustong mag-alaga ng baboy kukunin namin. Sige po, maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Palakpakan ho natin si Sir Luisito. Ayan, si Sir Luisito, Doc Bray, para lang kami mag-ama, ano? Ha? Hindi naman ako ang tatay. Grabe ka naman. Doc Bray, last na yan, ha? Okay. Kasi marami ng puti si Sir Luisito. Meron na rin ako. Anyway, kwan daw yan, wisdom. Okay? So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Mensahe naman coming from isa nating kapitan dito sa barangay. Okay? Yung after kay kapitan ay kung may mga discussions, gusto magtanong, ay sige lang po, pwede kong magtanong bago ho sa ating pasasalamat. Okay, so awarding of token at saka po picture taking na hawak po natin yung ating tarpaulin. Okay? Hindi ho dito nagtatapos yung ating programa ha. Yun ho mga gustong sumama para saksihan. Yun ho ating demo para sa ating Bantay ASF program. Actually, nandito na ho siya. Actually, kausap ko siya ngayon na excited na ako sir para sa interview. Lalo't kukunin ako sa video. May kasama pang radyo. So, mamaya sir, ang actual po natin dun ho sa inyong farm. Okay? So, may we call in our barangay captain. Okay, nasaan na yung aking kodigo? Ayan, may we invite kapitan o barangay Berang dito po sa harapan. Ayan. Okay, sige. Sige, ito po sa harap. Dito na po tayo at medyo, ayan. Okay, ito naman Kap, walang ho sa inyong tanong. Okay, so, again Kap, maraming salamat po sa inyong pagtugon. Alam mo namin na very busy ang inyong schedule. Ngayong umaga ay napaunlukan po ninyo para saksihan. Yun ang ating Bangon Kaagapay, Sanib Pwersa sa Pagbangon. Again, kasama po namin kayo, Bantay ASF sa barangay. Katuwang po namin ang inyong barangay ng programang ito, ang Bantay ASF ay maging matagumpay. Ano po? Napakinggan nyo kanina yung binabanggit ng ating mga boss, si Doc Rinan at Doc Mayrin. Ano po ang masasabi nyo po sa programang ito, Kap? Magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po ng mga narito ngayon. Maganda po yung programa na pinaliwanag kanina. Mangyari nga lang po na nagkaiba ang paliwanag ni si Paring Loy
tungkol sa mga gustong magsipag-alaga na ganun kasi. Kaya mas mainam na linawan po namin ngayon na bukod po pala sa binanggit niya ay may nalinawan din kami na hindi naman pala po libre ang ang pag-aalaga, kundi 30% po halimbawa po yung sinabi niyo na tungkol sa dumalaga na kung 28,000 yung kanyang halaga ay magiging 20,000. Apo. Maitanong ko lang po kung bukod po ba ron ano pa po ba ang maaari yung maitulong sa mga gustong mag-alaga ng mga baboy? Dahil po ang iba naman po talaga backyard, wala namang kakayanan para bumili ng ganong kahalaki. Kalaki. Opo, na halaga ng baboy. Opo. Again po, no, nabanggit kanina nung ating kasamang ahente, bukod ho doon sa mga diskwento na ibibigay doon sa pagbili ng dumalaga, katulong po natin ang PIC, na pagkukunan ay tutulungan ho namin kayo sa insurance ng baboy. Again, nabanggit ko kanina na ang insurance po ay kaagapay natin ang Philippine Crop Insurance Corporation. Kami na po ang sasagot sa bagay na yon. Okay? Pagkatapos, yung gagawin nun natin mamaya na demo farm na pupuntahan, ituturo namin ang tamang pag-aalaga ng baboy na kung saan gagamit po tayo ng net, pagsusunog, pagsusuplete, pagdidisinfect para ho malaman ng ating mga magiging recipient. Ano po? So, ilan ho ito sa mga malaking tulong na ibibigay ho ni UNACO sa atin ho mga kabarangay. Apo. May isa pa po katanungan bukod doon. Itatanong ko na rin po kung paano ba ang proseso. Halimbawa, kung kamukha nga mga backyard lang naman yung mga magsisipag-alaga, ala namang ganong puhunan. Maaari po ba namin malaman kung paano yung tungkol naman sa mga nabanggit nyo kaninang pakain, kung po pwedeng utangin muna o kung lalo't kung walang bayad. Okay. Sa bagay muna yan. Again, muli, isang mabilis lang, muli, Sir Alexis. Halika. Oo. Sensya na kayo, Kap, para malaman lang din natin. Ako, pwede naman tayong tulungan ni Sir Alexis o ni Sir Apeng regarding dito sa bagay na to. Sir Alexis? Ang tanong nyo, Kap, ay? At tungkol puro sa pakain na halimbawa wala pong pang-upisa. Halimbawa meron na po silang pangbili ng sinasabi yung alagaing baboy para pang doon lang naman yung kanilang budget. Ang problemahin man, may baboy sila, yung pakain man po, ang papaano kung walang pambili. Okay, halimbawa po, yung customer natin ay walang pambili ng feeds. So, si dealer po kasi natin, cash niyang binabayaran sa distributor natin. So, ang magde-decide po nun, sir, yung dealer na kinukuha niyo, sukin yung tindahan. Halimbawa, kung dati naman po kayo napapahiram ng tindahan, pagka dumating yung time na nagigipit tayo sa pagkain ng baboy, so pwede po tayong lumapit sa dealer. So, paglapit sa dealer, kung papayagan po niya, doon po tayo makakapag pahiram. So, ang mag-a-approve po yung dealer na pagbibilan po natin. So, yung pong dealer, so, kung saan po kayo bumibili ng Pigrolac feeds, so doon po tayo makakakuha ng terms kung sakasakali. kasi po, meron din kamo kagaya nyo na ibang produkto naman na pautangin ka. Kala may percent. Pag binayaran mo, ting magbebenta ka lang ng alaga mo, tsaka mo babayaran. Ganun. Dahil sa wala nga pagkukuhanan ng mga pang-supply ng pagkain, meron pong ganun na dealer na kaya may percent. Okay. Thank you, Sir Alexis. Nasagot po ba, Kap, yung tanong? Opo. Oo. Sa mga dealer daw po na... Oo, yan. Okay, so, alam nyo, Kap, kung meron akong pampondo, pambili ng feeds, pahiramin ko na yung mga barangay taga-Berang Kaya Actually lang... po, sa totoo lang, yung mga maraming nag-aalaga sa amin, mga backyard, Apo. talaga pong hindi tinamaan. Oo. Isinorender pong kusa yung mga alagang baboy. Oo. Kaysa sa
Baka sakali kang baka po tamaan, mawalang isa-isa, hindi mabibili, mamatay, babaon lang. Ganun. Opo, opo. Kasalukuyan po kasi noon, ang baboy hindi man mapili. Oo, okay. Hindi, sige po. May number naman po tayo with Sir Bayani. Again, yun yung ating mga suki, mga racer din yun sa inyong barangay. Pwede naman natin nung ipunin. Dali no sa barangay yun, i-schedule namin kapitan para lalo pang ma-explain sa kanila yung programa na ating Tiglalak Bangon Kaagapay. Ano po, yung tanong po nyo Kap kanina na pagpapalwal o pagpapautang ng dealer, tama po yung sinabi ni Sir Alexis na ito po ay depende na po sa ating nakakasakop na tindahan dito po sa inyong bayan. So ang dealer po namin dito ay si Chaus, Animal and Agri Supply. Ano po, ilalapit na lang din po namin din mamaya, tanghali, magkikita-kita po kami para magkaroon na rin po siya ng idea. Ano po? Last na katanungan po. Sige po. Bukod po sa baboy, mayroon pa po ba kayong pwedeng paalagaan? Okay, ang ganda ho ng tanong ni Kap. Bukod sa pag-aalaga ng baboy, ano pa ang pwedeng i-offer ng Yunako? Okay. Tatawagin ko po uli yung ahente rito. Okay. Alam mo yun, yung ahente namin dito, masipag ho ito eh. Mamaya ng konti, akit nato ng Aurora eh. Okay, Sir Alexis, ano pa yung ibang mga offer ng Yunako? So magandang umaga ulit, Kap. So bukod po sa repopulation natin sa baboy, meron din po tayong programa sa repopulation sa poultry naman. So pag hindi po pwede yung mga kulungan na paglagyan pa ng ating mga dumalaga at biik, ang ginagawa namin, meron kaming ka-tie up na fabricator. At the same time, may ka-tie up din kaming farms, grower farms ng ready-to-lay chicken. So pag in-assess namin yung ating mga kulungan ng baboy na hindi pa po pwedeng talagang lagyan, so binibigyan namin ng second option yung mga farmer. So yung farmer natin, hinihikayat din natin na kung halimbawa man ay wala talaga sila mapagkakitaan, so hinihikayat natin na mag-put up ng small scale poultry farm. So ano po ba yung small scale poultry farm? So halimbawa po sa isang lugar niya, yung kulungan niya ng baboy ay pwedeng maglulan doon ng mga 100 ulo ng manok na paitlugin. So ina-assess po namin doon kung may kapasidad ba siyang mag-avail nung ating repopulation program para sa poultry. So yun po ay hinahanapan natin ng source ng ready-to-lay chicken, at the same time yun nga po tayo din ang mismong gagawa nung mga cages niya kasama nung ating mga fabricator. So yun po, dalawa po yan. Kung hindi siya pwede sa pag-aalaga ng baboy, pwede siyang mag-alaga ng poultry, yung mga paitlogin natin. So, yung po pag-aalaga naman sa poultry ay para rin po sa proseso sa baboy, ganun po. Magkaiba po sila ng proseso, sir. Sa composer, halimbawa, yung babayaran, sa pigs, ganun. Hindi po. So, ang tulong lang po natin sa poultry, so, tawag dito, meron po kaming growers kung saan readily available lagi yung RTL source. So, yung source po ang hahanapin namin para sa inyo. Kasi mahirap po ang source ng RTL. So pag nag-book ka halimbawa ng February, after 4 months pa yung dating niya. Pero meron kaming ka-tie up na anytime pagka gusto ng mga customer natin na maglagay na ng poultry at meron silang financial na gagamitin, so sineset up po namin as soon as possible. So may dumating po kami last Saturday na 4,000 heads. Nandyan kay Chow, sa farm ni Chow, meron kaming May 12,500 naman. So doon po pwede tayong mag-book nung RTL kung halimbawa gusto natin talaga mag-alaga ng manok. Opo, gaya po ng paliwanag sabi ni Sir Louie na mayroon din daw nga po na programa sa pag-aalaga ng manok. Ang sabi po siguro, libre nga daw po, pati itlog manggagaling dito sa maaari siguro palang nalinawan na mabuti ni Sir Louie Pascual. Kaya po nilinaw po namin, kaya dito ibang mga taga-barangay po namin dating mga nag-alaga ng backyard. So, yun po sir. Yun po yung tulong natin. So, ang tulong natin sa kanila
RTL source, yung pagkukuhanan ng RTL at yung cage na gagawa yung gumagawa ng cage ay i-introduce natin mismo sa inyo. So ilalapit natin sa inyo. So wala na kayong problema, isi-set up na lang sa farm, financial lang po ang kailangan. So yun po, makakatulong po yun sa hanap buhay natin. So maraming salamat po. Salamat din po. Maraming salamat. Palakpakan nun natin. Maraming salamat din po. Okay, ng ating Barangay Berang. Ayan. Si Kapitan Ariel, ano? Maningas. Actually, Kap, kung sabi ko nga kanina, kung, again, yung iba natin mga kasama dito ay interesado talaga, pwede natin i-schedule, punta ko kami sa inyong barangay hall para lalo pang ma-explain yung ibang mga detalye ng ating programa ng Bangon Kaagapay. Oo, napakabait po yan schedule. Sige po, i-schedule po natin. Salamat po. Palakpakan po natin ulit si Kapitan Ariel ng Barangay Berang. Okay. Dumako na tayo no, sa, again, yung ibang mga tanong ay natanong na ni Kapitan. Doon sa mga nasa likod, baka may mga huling mga katanungan ho tayo bago tayo mag-closing. Okay, so ayan. May pinag-uusapan ho sila sa likod. Ang naririnig ko ay ayuda. Kahit ko kami, hindi ho kami nakatanggap ng ayuda. Wala ho kaming ayuda na na-receive. Okay, so sa ating mga racers, baka may gusto po kayong idagdag na tanong? Para andito yung ating mga bets, Doc Myrene, Doc Rinan, Doc Brian, Sir Apeng, regarding mo sa ating programang Tiglulak Bangon Kaagapay. Kasi po, after ho ng closing, ay imbitahin ho namin kayo kung interesado ho tayo. Malapit lang naman po rito para gawin ho yung actual na gagawin ho natin sa pagsusunog, pagsusuplete ng ating hong farm. Okay? Para malaman din ho ninyo paano gagawin natin, para matulungan ho namin kayo. Okay? Kung wala na hong tanong, okay? 3, 2, 1, wala nang tanong ha. Pinilit pa talaga no? Again, para ho sa closing ng ating programa ngayong umaga, tawagin ko po rito sa harap ang aking batchmate, ang aking kumpare, ayan, ang ating Regional Operations Officer, covering Bulacan, Nueva Ecija, Aurora. Palakpakan po natin para ho sa kanyang closing remarks, Mr. Serafin Ignacio. Hello. So magandang araw po ulit sa ating lahat. So pinapauna ko na po yung pasasalamat sa pagpunta po ninyo dito. So sa LGU po ng Bayan ng Santa Rosa, sa mga kapitan po natin dyan, sa breeder farm po, nakatayo po namin sa PIC, and then sa mga media po na nandito, especially sa mga backyard racer po, tsaka kila kapitan, at sa may-ari po ng bahay, nanay, maraming pong salamat sa inyo. So formally po namin inilulunsad itong programa po ng kumpanya na pinamagatan po naming Bangon Kaagapay. So ang adikain po ng layunin po namin dito ay matulungan po yung mga magbababoy natin na maibalik po yung industriya ng pagbababoy. Alam po natin na malaki po ang naging epekto, especially po yung sakit na ASF. Kaya po, bagamat maganda ang presyo ng baboy ngayon, marami pong gustong mag-alaga, ay natatakot po sila dahil po dun sa sakit na ASF. So yung pong programa natin, in coordination po, intaya po sa programa naman ng DA, yung pong Bantay ASF sa barangay, ay gusto po nating ma-impart sa inyo na mga nagbababoy kung paano po ba tayo mag-aalaga na mas malaki yung tsansa na mabuhay po natin itong mga baboy na to. Doon po sa mga biosecurity, tsaka po yung mga tamang protocol, dapat po natin gawin doon sa ating babuyan. So, ang UNACO po ay katulong po ninyo
para po mabuhay nating muli itong industriyang ito. At ang Department of Agriculture, sa tulong naman po ng national, alam ko po, maglalabas po sila ng budget. So, hindi ko lang po kabisado kung paano magiging programa, but ito po sigurong budget na to makakatulong sa mga backyard racer, doon sa piglet na kung saan pwede po kaming makatulong pag-provide. Ang assurance po namin sa inyo, yung piglet naman po na nanggagaling doon sa breeder farm na kinukuhanan po natin is ASF certified po ito. And somehow, bago naman po kayo magkarga, yung pong demo na gagawin natin mamaya, lilinisin po natin yung mga kulungan nyo. Lalagyan po natin ng net para maiwasan po natin yung pasok ng ibon, pasok ng langaw, pasok ng mga aso o pusa man, pwedeng manok, na nakakapagdala din po ng sakit. So, ito pong gagawin mamaya makakatulong sa atin para mas lumaki yung confidence po natin na maibalik yung negosyong ito. And bukod po dun sa pagtulong namin sa inyo sa paghahanap ng piglet at suporta dun sa paglilinis ng mga kulungan ninyo, so yung mga mag-aalaga ng baboy sa inyo, tuturuan din natin yung proseso nung labas-pasok sa kulungan kasi hanggat maaari po, gusto po natin isa lang ang nasa loob ng kulungan. Isa lang yung papasok, wala pong iba. Kasi para po malimitahan natin yung problema o sakit ng ASF na naidudulot po sa atin ngayon. So sa ngayon nga po, so kami po, doon kami tutulong pagkuha ng baboy sa inyo, pag-disinfect ng kulungan ninyo, meron po tayong vet, mga technical, sila Doc Mine, nandiyan po, sila Doc Brian, na pwede po kayong kumonsulta para po matulungan namin kayo. Alam ko pong medyo mahirap sa atin ngayon, especially kung malaki din po kasi ang puhunan sa pagbababoy. But pagka po lumabas na yung budget ng national papunta sa local, tingin ko po yung mga tanong kanina, baka ako kahit papaano sama matugunan po nila. So basta kami po nandito, kung ano man po yung maitutulong namin sa inyo, asahan nyo po, nakaagapay nyo po sa pagbangon ng Yunako. Marami pong salamat. Okay, thank you, Sir Apeng. Ayan. Okay, again, asahan po ninyo na ang aming kumpanya, ang Yunako, ay katuwang po ninyo, kaagapayan nyo po, sabay-sabay po tayong babangon para muling ibalik at pasiglahin ho ang pag-aalaga ng baboy. Okay, maraming salamat, Serafin. So, dumako na po tayo para sa ating awarding of token, picture taking. So, lahat ng mga bisita ho natin na nasa likod ay kasama po ang lahat ng mga Yunako employees, PIC, ay sabay-sabay po tayong kukunan dito sa harapan para po sa video and of course pagkuha po ng picture. Okay, sir? At meron ho kaming konting souvenir para meron ho kayong maiuwi sa inyo. Sir, dito po tayo sa harap. Sige po. Sarap po rito. Of course, kasama natin mga taga-PIC. Okay. Si Direk. Direk, paano ang ating positioning? Okay. Okay. Sir Jason, pwedeng pa abante ng konti para gumita ng konti. Alam kong magaling ka mag-drive eh. Okay, sige po. Yun ako employees, PIC, sa likod po tayo para sabi DA, Department of Agriculture. Okay, habang sineset up. Okay, so again, doon sa mga interesado upang saksihan ang demo ng ating Bantay ASF dito po sa inyong barangay. After po nito ay magpo-proceed na po kami para sa araw na ito. Okay? Idulusog lang mo ng konti yung APC para gumita. Okay? Dito lang ako kasi baka matapa. Okay. Okay na ba, Sir? Ayan, si Inasis. Okay, yan. Yung yellow. Okay, Team Yellow. Sige.
Ayan. Sorry po. Kayo po medyo bakot. Sige po, max-rate ito. Yan, dark po. Mas po dito, yung dark po urong po dito. Urong po kayo. Dito po. Sir, kayo po, pwede pa po kayo din sa mga likod. Para hindi po kayo tigil. Fencing daw. Sir, kayo po, medyo backward na lang po. Sige po, dun po, sa likod ng truck, pwede po kayo yan. Habulin na lang. Kayo rin po, sige po. Sige po, matres pa po kayo. Ano na yun? Ma'am, sorry. Mapunta po. Okay na po. Dito ka, sakit. Dito. Sir, last po. Backward ka po ako. Yan. Ma'am, atras. Yan. Mas kita kayo lang. Ready? All eyes here. 1, 2, 3. One more. Dito lang putin. Ready here. 1, 2, 3. Ma'am, last po. Backward ka pa po. Backward then ticket ka kami. Tila po. Ma'am, kayo po lang. Tapos kaya tayo. Right. Dito putin. 1, 2, 3. Wait lang po. Teka lang po. Okay, kita po lahat. Game po. 1, 2, 3, smile po! Kahit makakas kayo, smile! One more! Tapos isa pong thumbs up po yun. 1, 2, 3. Sarap po, smile! Wait po, sa ganyan lang po yun. Sa video lang po. Edgar. Okay, so kay Sir Edgar, Evangelista. So, muli yung mga racer natin, kung gusto niyo masaksihan, tara na po doon. Welcome po kayong lahat. Let's go. Sikap. Close up noon, tapos yung ito.
Masabing ganyan. Ano pa? Oy. Umulis dito kayo. Pero gawin ko sa dito namin. Gawin kami ng sabi sa'yo, ba't nakayas kayo ng pinag-amin? Ito nagkasama si Kasi nga pala kanina ko. Punalo sa ako. Ano ba to? Di pa naman nakanagdala ng wait lang ha. Kuha na ka namin. 12 minutes na microban. Yan yung microban. Sige, boss lang sir. Kaya, may thermal, wala. Gagawin yung may thermal. Para pagkakas na matulit ko. Sige, dito na lang. Okay, so magandang araw po. No? Ako po si Dr. Brian Quedan, Extension Veterinarian ng UNACO. So nandito po tayo ngayon sa bayan ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Ano po? So sa ngayon po, piniprepare natin yung isang babuyan for repopulation ng baboy. Ano? So sa ngayon, sineset up natin, nag-prepare tayo ng mga disinfectant. So yung disinfectant po natin na ginagamit, Microban GT. So ang timplang gagamitin natin dyan is 40 ml per gallon. So prepare natin ito para gamitin na pang-disinfect lahat ng mga kagamitan na ipapasok natin sa farm. Tulad ng mga walis, ng mga power sprayer, saka yung net na ikakabit natin later. Okay? So after natin may prepare ho yung ating disinfectant, i-disinfect natin lahat ng paraphernalia na papasok sa farm.
And then, magre-ready na ho tayo maglinis ng ating babuyan, no? So, ngayon, kung mapapansin nyo, nililinis natin ng power spray yung ating kulungan. So, ang gamit ng power spray natin, may kasama ko yan na sabon, ano? So, sabon at tubig po ang ginagamit natin para totally po na matanggal yung mga nakadikit-dikit na langib sa ating mga kulungan. So, after natin linisin yung kulungan gamit ng sabon at power spray, i-blowtorch naman ho natin, no? So, yung pag-blowtorch na to is para mamatay yung ibang mga mikrobyo na nakadikit sa kulungan. And then, in order ho na ma-dry din ho natin yung kulungan natin bago tayo mag-disinfect. So, after ng pag-blowtorch, no? So, mag-i-spray naman na tayo ngayon ng disinfectant. So, yung pag-i-spray natin ng disinfectant, ang gamit natin po dyan is Microban GT pa rin, no? So, ang timpla pa rin ho natin dyan is 40 ml per gallon. So, i-spray ho natin ngayon sa ating mga kulungan na nalinis natin, nasuplete na natin. So, mag-spray na ho tayo ng disinfectant. So, yan ho. Nakita nyo ng mga kasamahan natin, nag-spray sila sa likod. So, after nilang mag-spray, ikakabit naman na ho natin yung mga net. So, yung net naman po na ito ay for bird proofing, no? Para maiwasan natin makapasok yung mga ibon. Hindi lang naman po yung ibon, maski ibang hayop na maaaring magdala ho ng sakit sa ating bagong linis at bagong disinfected na kulungan. Okay? So, once na naisabit na ho natin yung mga net, lahat ho ng gamit na pinasok natin sa farm, lilinisin ho natin, i-disinfect ho natin ulit bago natin ho ibabalik sa sasakyan natin palabas ng farm. Okay? So, yun po. Closing remarks lang ng council. Para mag-end lang ng closing remarks lang din siguro. Medyo dal yung end hindi kasi meron dito at hindi siya mapuputol. Barangay Racer and Loft Drive. Oh, ito na yun. So, closing remarks na. So, parang ano lang, words of ano? Yung ganun lang po. Kumbaga, may message ba kayo na gusto nyong iparating sa mga tungkol sa programa natin? Ano yung masasabi nyo para sa mga interesado, saka yung mga gustong Okay, sige. Teka lang, pag-iisipan ko muna. Medyo... Saan ba? Profile na ko yan. Yan, ganyan. So... Okay. Pwede nyo Okay na? Okay. Okay. So, ito po, no? So, ginagawa natin, tinutulungan natin i-prepare yung mga farm for repopulation ulit. So, sa mga gusto naman ho, natin medyo hindi pa kabisado yung tamang gagawin ng, o tamang proseso sa pag-prepare ng inyong kulungan para sa inyong repopulation, pwede nyo naman po kami kontakin yung mga kasamahan natin sa Pigrolac sa inyong mga lugar, no? Para kami po ay dumalaw sa inyong babuyan at tulungan po kayo sa pag-prepare ng inyong mga kulungan. Okay? So, ang layunin po natin ito is maihanda ang ating mga racers, no, sa muling pag-aalaga ng baboy o sa pagbangon nga po sa industriya ng baboyan. At maiwasan naman ho natin o ma-minimize natin yung mga risk na pwedeng tumama sa ating mga alaga. No? So, alam naman ho natin yung sakit ng baboy, nandyan lang ho sa paligid. Pero dito sa programa natin na ginagawa is para ma-educate yung ating mga racers and ma-improve yung tsansa na mailigtas o umabot sa araw ng pagbenta yung ating mga alagang baboy. No? So, yun po muli at maraming salamat. Yes, sir. Okay. Yan, sir. Sa kamay, sir, Yan. Okay, sir. Nakakagap. Pag-take na lang. Then, sir, go. Go.
Siyempre, katagawa. Batal mo ng ako ka. Ako po. Sir, dito sir. Boss, si tatay ko na ito din. Dito, si tatay ko. Boom! Sorry. Sino nilagay? Oh, bubukas pala ka? Yeah. Excuse me. Madami pa na, ano? Sali? Bila. Bila. Pwede po. Balak walisan eh. Oo. Para... Lilias mo. Ano na yun? Ismael! Lagi mo? Hindi? Oo. So, kasi mo kung may na doon siya. Ano mo, sunog yan? Top shot. Kasi basahin mo ito. Ito po nila.
Binigyan niya na. Sige lang sir, isa-isa niya. Yan. Isang booth pa na sir. Dito pa po kami nag-shoot pa po kami. Pero panos na rin po. Apo, mga 12:30 po. Nandiyan na po kami. Okay, sige. Okay, Pops? Okay lang, okay. Sa akin, sir. Sir, yan. Tapos, dire-diretso. Okay, sir. Thank you po. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga rin. Kumusta po kayo? Ito, okay lang. Ako, magpakilala po tayo. Ako nga pala si Edgar Evangelista, taga Barangay Santa Teresita. At sa kasalukuyan po, magsasaka po ako. Bigyan niyo nga po sir kami ng konting kwento, mabilis na kwento regarding po sa pag-aalaga po ninyo ng baboy. Nagustuhan ko po ang pag-aalaga ng baboy. Unang-una po, yung asawa ko walang trabaho. Kaya naisipan ko mag-alaga ng baboy dahil sa bahay lang, nakapag-aalaga siya ng baboy. Noong una po, mga isang inahin lang. Tapos, naging 2, 3. Kumikita rin po pa paano dahil sa bahay lang, kumikita yung misis ko. Nakakatulong ko po siya. Ako po nagsasaka, habang nagsasaka. Yung misis ko naman nasa bahay at nag-aalaga ng baboy. Pagka nanganak po, siyempre, mabibenta rin namin yung mga kulig. Yung iba, inaalagaan. Pagka gusto namin mag-alaga. Okay naman po siya. Ang nagiging problema nga lang po, pagka bumaba yung presyo ng baboy o karne ng baboy sa market, medyo stall lang kami. Pag mahal yung feeds, stall lang kami. Pero pagka namahal naman yung pag-aalaga ng baboy, maganda rin po ang kita. Nakatutulong din po sa pang-araw-araw na panggastos. Malaking bagay po, no? Wag lang po sanang magkakaroon ng problema. Gaya po mga nagadaang mga sakit ng baboy. Pero masarap pong alaga ang baboy. Yung nabanggit nyo po na mga problema, ito po yung kung hindi ako nagkakamali ay nung nakarang taon na tumama po ang ASF dito sa ating bayan. Opo. Nung nakarang taon lang po ito. So nung nandyan na po si ASF, nawalan ba tayo ng parang andyan na naman, bagong problema na naman, sakit. Nawalan ba tayo ng pag-asa? Labis kami nangamba dahil sa mga nabalitaan namin na sakit na dumating doon sa mga alaga namin baboy. Opo. Yung amin, wala pa naman. Pero yung nababalitaan namin sa ibang lugar, noon na yung Bulacan. Tapos gumagawin na rito, papuntang Nueva Ecija, hanggang sa dumating na rito sa mismong barangay namin, talaga hong masadong pangamba yung mga nangyari sa amin dahil may sakripisyo yung puhunan na maliit. Kaya po, nandun pa rin po yung pangamba. Pero hanggang sa buhay pa naman yung aming baboy, patuloy pa namin silang inalagaan. Patuloy pa rin ho yung inyong pag-aalaga. Noong mga panahon na yun, nandiyan pa rin ho yung pag-aalaga ng baboy. Kailan ho pumasok sa inyo ang Pigrolac? Itong dumating yung mga ahensya ng Pigrolac at nagde-demo sila ng bangon kaagapay para sa mga naluging mga hog-grower, nagkaroon po kami ng panibagong pag-asa. Dahil kami mga seed grower, hog-grower ay makapag-umpisa uli na magkaparami ng baboy. Ang pangamba naman po na yan ay pinapawi po ng aming kumpanya, no? Ang UNACO, kasi nga po, meron nga po tayong programa na bangon kagapay. So, salipwersa po tayo sa pagbangon, kaya ginagawa natin itong programang ito, no? Mag-iwan na lamang po kayo, Sir Edgar, ng mensahe o inspirasyon ba sa mga gustong manumbalik, pasiglahin muli ang pag-aalaga po ng baboy. Sige po. Sa mga kagaya ko na nag-aalaga ng mga baboy, maliitan man o malakihan, sana po bumalik yung ating kumpiyansa sa sarili
na mag-alaga po tayo muli ng baboy dahil ang baboy po sa atin ay papaubos na. Ito nga po, dumating na po yung Pigrulac na may programa Bawang Kaagapay. Tutulungan po nila tayo na bigyan ng mga subsidiya hinggil dito sa pag-aalaga ng baboy. Kaya po kami labis na nagpapasalamat sa kanilang kumpanya, sa kanilang programa. At malaking bagay po at malaking tulong sa aming mga maliliit na namumuhunan sa pag-aalaga ng baboy. Kaya po sa mga gustong muling mag-alaga, ay magtiwala na po tayo at heto na po ang Pigrulac. Maraming salamat po, Sir Edgar. Muli, si Sir Edgar ay makakatanggap ng 2 kulig. Magsisimula uli siya sa 2 kulig. Isa sa mga recipient po natin para sa programang Pigrulac Bangon Kaagapay, Sani Puwersa sa Pagbangon. Maraming salamat po. Okay. Magandang umaga po, sir. Magandang gabi din. Umaga din. Opo, magpakilala po tayo. Ako si Renato Francisco dito sa barangay San Gregorio, Santa Rosa. Ang palayo po natin ay Karine. Tama po ba? Rene. Opo. Kwentuhan nyo nga po kami, gano'n ba kayo katagal nag-aalaga ng baboy? Matagal na o. Apo. Meron na siguro mga 40. 40. Ay, halos sa konti na lang, abutan na ho yung edad natin na gano'n na ho kayo katagal, ano? Matagal. Siguro dito sa bayan na Santa Rosa ay isa kayo sa mga pioneering na nag-aalaga ng baboy. Yun ang mga magulang ko, yun ang hanap buhay, no? Apo. Na lang makatapos yung mga kapatid ko. Yun, naglolo na. Kami na lang. Kayo na ho ang nasiwa ng pag-aalaga. Noong mga panahon noon siguro na yun, wala pa hong banta ng ASF. May mga sakit man, pero... Ay, hindi nagkakatagal lang. Hindi tumatagal lang sakit noon. Mga 1 buwan lang, lipas na yung mga sakit na yun. Sakit, apo. Ayun lang, tumagal ng napakatagal. Apo. Katagal na ngayon. Kailan ho ba dumapo sa inyo yung ASF sa lugar Hindi ninyo? naman ako nabutan eh. Oo. Naialis ko kagad yung aking maliliit eh. Lahat na maliliit, inialis ko na. Nung dumapo po yung ASF dito sa Santa Rosa, kayo po ay nagkwan na? Oo, inalis ko na. Inalis nyo na. Okay. So hindi na ho kayo inabutan? Hindi. Mainam naman po at hindi ho kayo nabutan ng Kaya nga ASF. ngayon yung bago kayo dumating, Apo. nakapag-alaga na ako. Nakapag-alaga na ako ng 10. 10. Ngayon, ang naging problema ko lang, yung bubulog, wala. Yung bor. Oo, yung Oo, oo. Ay, ngayon, nung si Bayane, madala sa amin yun eh. Apo. Tauhan chow talaga yun eh. Pag meron kang naalam na baboy, sabihin mo sa akin, bibili ko. Oo. Ay, magkano? Kahit magkano, sabi ko, gusto ko talaga maglaga. Oo, oo. So, nung mga panahon noon na hindi nga po tayo tinamaan ng ESF pero na-dispose nyo po lahat yung baboy, ay talagang ano pa rin yung pagiging porsigido nyo na maghanap, bumili ng baboy muli at mag-alaga. Oo, talagang yun ang, nag-alaga talaga ako. Oo. Naghanap ako nung naghanap talaga. Kailan pumasok sa inyo si Bayani? Ay, kailan lang nagpunta si Bayani, dalawang buwan pa lang. 2 buwan, oo. Pero noon, sinasabi ko sa kanya, pag meron, punta ka dito, bibili ko. Mag-umpisali ako. So, mga kaagapay, si Sir Rene o Karine kung tawagin ay nakatanggap na ng mga baboy sa programa nating Pigrulac Bangon Kaagapay. So, ano po ang kasalukuyang estado ng ating mga baboy ngayon? Eh, magaganda naman eh. Hindi naman, kumbaga, 3 araw lang na medyo matamlay. Ganun. Apo. Siguro stress lang siguro. Pero ngayon, maayos naman. Nandiyan pa rin ho ba yung pangamba nyo sa IGSF? Hindi ako natatakot. Hindi na kayo natatakot? Oo. Tapang ang loob Oo, yun ang hanap mo eh. Opo. Tsaka, sa tagal na nga po ninyo sa pag-aalaga, halos lahat na ho ng mga problema. Lalo itong ASF, inunahan nyo na nga po dahil nagbenta na nga po kayo ng baboy, ano?
bago mag-Disyembre. Opo. Bago, itong mga karga nyo ngayon, malaki ho ba ang naitulong ng UNACO sa inyo? Ay, malaki. Dahil kasi kung ala naman si Bayane na may dalang balita, ay hindi rin ako makakakita. Dahil puro ahente lang ang pinupuntahan ko. Oo. Kaya si Bayane, nung magpunta rin sa akin, kukuha ako. Opo. So malaking bagay po yung nakilala niyo po si Bayani at na inapit po sa UNACO para kayo ay makalisib ng ating mga baboy. Opo. Maraming salamat po, Karine. Mensahe po natin, ano po yung inspirasyon po natin na pwedeng bitawan sa ating mga gustong mag-alaga ng baboy, sa ating pong mga racers, kapwa racers, dito po sa inyong barangay at sa bayan po ng Santa Rosa. Sige po. Kasi ang kuwan ko sa mga kasamahan kong nag-aalaga, subukan na natin uli. Dahil kasi, makukuha din yan, lilipas din yan yun ang hanap buhay natin. Tama. Kaya kailangan, mag-umpisa ulit nga tayo. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Ngayon, kung wala, medyo mataas ng konti ngayon. Hindi kamukha noon. Oo. Dahil kasi mag-uumpisa pa lang tayo. Ngayon, pero kung sa susunod na, baka bumaba na ng bumabayan, kikita na tayo ng gusto. Ngayon, hindi pa natin alam kung talagang maganda ang kita. Hindi, kita na. Pero yung pag-alaga, ayos lang yun. Kaya sinasabi ko sa kanila, lalo mga lapuente din mga kasama kong nag-aalaga, subukan natin. Kaya ako, sinubukan ko inahin at saka patiner. Opo. Yun ang kinuwang ko kung talagang magdidiretso na. Talagang ganun ang buhay. Opo. Salamat po, Karine. Hangad naman ho namin na dahil sa programang Bangon Kaagapay, Sanipuwersa sa Pagbangon ay tuloy-tuloy po ang pakikisa, ang pakikipagtulungan po ng aming kumpanya sa pagtutulungan po ng ating Department of Agriculture. Patuloy po na lumago ang ating pong negosyo, ikang pag-aalaga ng baboy. Maraming salamat po, Karine. At sana po, hangad namin, ulitin po namin na ang UNACO, ang Piglulac, laman ka sa malaman. Salamat po. Thank you din. Okay? Good take. Good. One more. 1, 2. Lakas na lang ng buto. Talabat yan na. 1, 2. 1, 2, 3. Okay po. Sige. Kayo kinakain. Niya. Nag-iwan ka po. Sige po. Sige. Cheer lang po Sige po. Bye. Okay. Nagpapasalamat po ang UNACO, ang Piglulac. Ngayon na pong umaga ay nagkaroon po tayo ng programa para sa launching ng ating Bangon Kaagapay dito po sa bayan ng Santa Rosa. At kanina po, bago namin tapusin ang programang ito, ay nagkaroon po tayo ng demo ukol sa tamang pag-aalaga po, paglilinis ng ating mga kulungan. So ngayon po ay
bilang kabahagi po ng ating programa, ang 5 pasado ay iniaabot po natin sa ating pong mga magiging recipient at recipient ang ating mga collaterals, ang ating pong mga items para magamit po nila sa kanilang pag-aalaga ng baboy upang lalo pang mapananatili, malinis ang kanilang kulungan. Sa UNACO, sa Pigrolac, maraming salamat po.